Ayan, update mga ka-agri dito sa sibuyas natin na 32 days. 32 days na siya. So makikita na ninyo, maganda na yung pundasyon niya, yung puno niya. Ang pundasyon kasi rito mga ka-agri na tinatawag, yung puno. Ayun oh. Yung mga ganito niya. Kapag malaki yung puno niya, pag malalaki yung puno, ibig sabihin malalaki rin yung bunga. Yung bunga, yung laman. Ayan o, malalaki yung puno niya. Kasi dyan bababa yan eh. Dyan babase yung laman. Pag malaki yung ganito niya, malaki yung magiging laman. Ayan mga ka-agri, 32 days. Bali dalawang abono lang to mga ka-agri nung nag-abono tayo nung 10 days. Ay. Hindi, nabunuhan natin to mga ka-agri nung 13 days siya. Nakakuan naman to eh, naka-dokumentaryo mga ka-agri doon dito sa YouTube channel natin. Kaya hindi ko yan maitatago naman sa inyo. Inabunuhan natin to nung 13 days. Tapos sumunod noong 16 days siya. After transplanting mga ka-agri, pwede naman kayo mag-abono sa ikalawa kapag sa ika 20 days yan. Pwede nyo ng pangalawahan yan hanggang 20 days. Yan, tingnan nyo mga ka-agri. Pagdating ng 20 days at naabonohan nyo na, hindi na kayo mag-aabono mga ka-agri. Top dress na ulit yan kapag ka nag 40 days na yung punla niyo, yung tanim niyo, yung sibuyas nyo. Ayan, top dressan nyo na, isang bag na lang, ganyan. Basta sabog munggo na lang yan. Matatansya nyo kung gaano karami yung isasabog nyo na lang. Pero hindi na kagaya ng dati na yung unang abono sa kaya ikalabang abono. Hindi na kagaya nun, mas kukunti siya. Kumbaga sabog munggo na lang, patikim para lang hindi mabitin. Kasi pag sumobra naman kayo sa top dress, magkukutsay na naman yung kanyo, magkukutsay yung sibuyas nyo. Kaya mangungutsay, yung ibig sabihin yung ganito, dati kasi nangutsay ito. Yan, yung kwan siya, yung mahaba yung nilalabas niya na dahon. Yan, ganun yung mangungutsay. Tapos pag tanghali, lantang-lanta siya. Ganun yung kwan. Tapos stop muna kayo sa may pandamo, kahit anong pandamo pa yan. Gold, one side, transide, oxygold, kahit ano pang pandamo. Huwag nyo munang isprayan kapag nag 25 days na siya. Kasi kwan na yan, dapat maganda na yung magiging dahon niya. Kung mapapansin nyo mga ka-agri, ano, meron siyang mga sunog na dahon. Oh. Ito tama to ng gold. Saka ito gold to. Ayun oh. Yung mga unang dahon niya tinamaan ko ng gold. Ganyan naman talaga, okay lang yan. Basta yung susunod na dahon, kasi nga i-stop na kayo ng pandamo, ayun oh, gaganda na yung dahon niya. Kailangan kasi maganda naman yung dahon mga ka-agri para pag tiningnan nyo siya, gaganahan din kayong tumingin kapag maganda yung halaman ninyo, yung sibuyas ninyo. Pero wala namang problema mga ka-agri kapag kaganito, kasi hindi naman naapektuhan yung sibuyas dyan. Kahit nakulot-kulot pa yan, basta wag lang pilipit. Wag lang pilipit dito sa may etong talbos niya, wag lang pumipilipit na ganyan. Yun ang iiwasan ninyo, basta wag lang pumipilipit, kahit mag-goal ka na mag-goal, okay lang. Ang problema kasi doon, kaya sinasabi kong stop na kayo sa 25 days na mag-goal o mag-spray ng pandamo, kasi nga ang pangit tignan kapag yung kulot-kulot, yung ganito siya. Ayun o, pagka puro ganito yung dahon niya, pangit, napapangitan ako. Kaya sinasabi ko sa inyo na wag muna kayo mag-gogol ng 20, wag na kayo mag-gogol pag 25 days. Para nakakakuan siya, umuunat na yung dahon niya, ayun o, uunat na yung dahon na sumunod. Yung unang dahon talagang ganyan. Oh. May damo to dati mga ka-agri. May damo to. Ginugol lang natin tapos wina one side. Kaya pansinin nyo. Oh. Ayun oh, may mga damo siya dito. Ito yung muta. Inaantala na lang natin yan. Hindi na natin yan binubunot. Hinahayaan na lang natin dyan. Ayun oh. Aantalain lang natin siya para gold at saka one side. Yung mga oxygold yung mga yan. Kung ano man nga yung pandamo, basta ispray nyo ng pandamo para maantala siya.
Yun nga lang, magkakaroon siya ng tamang ganito. Pero walang problema doon, iiwan niya. Ayan, tingnan nyo, maganda na ulit yung dahon niya. Ayan. Ito mga ka-agree yung kwan natin. 35 days na sibuyas. Ayan. Paano to? Tingnan natin mga ka-agree, bakit may ganito? Wala naman. Siguro may aso lang na dumaan mga ka-agree kaya nadapurak. Ayun, may mga kasigas kasi yung dahon. Isa pang babantayan nyo mga ka-agree dito sa sibuyas, yung trips. Ayan, gaganin nyo. Kadalasan mga ka-agree yung trips dito sumisiksik. Yung trips, yung maliliit na pahaba na siya, kulay brown. Ayan, titignan nyo rin siya. Pero wala pa halos dito sa may ganitong stage, sa may 32 days wala pa yan. Kadalasan umaatake yun 45 days pataas. Pag 45 days na hanggang 50 yan, titignan nyo na. Maka-agree. Ganda ng sibuyas natin. Tayong tayo mga ka-agree. Ang kwan mga ka-agree, bakit walang harabas? Baka may nagtatanong dito, walang harabas. Kasi nga mini-maintain namin yung insecticide sa sibuyas kasi sa sibuyas sobrang hirap patayin ng yung damo, yung mga uod nito. Sobrang mahirap talaga siyang abulahin. Tingnan nyo, maraming nagpo-post dito sa Facebook, may mga nagko-comment din minsan na kung paano pinapatay yung harabas kasi yung sa kanila mauud na talaga. So ang pag-i-spray nun mga ka-agree, minsan pagka may uod na, ito rin nagka-uod din naman to. Ang ginawa ko lang naman dito mga ka-agree, isprayan nyo siya ng hapon o madaling araw. Mag-spray kayo ng madaling araw ng insecticide. Kung ano man yung sa tingin nyo yung mabisa. Sa akin, ang in-spray ko mga ka-agree, yung etong ano na tawag dito, salbo. Ayan. In-sprayan ko ng salbo mga ka-agree, saka sa yung repulse. Ayan. In-sprayan ko ng salbo, repulse, saka fungicide na yung ano tawag dito, anthracol. Yan. In-sprayan ko ng madaling araw. Nakita nyo naman yan mga ka-agree, andyan yan sa may Facebook ko, sa may YouTube ko, sa mga video. Tapos pagka-spray ng madaling araw, tinubigan namin to. Pinatubigan namin. Basa pa nun, kaya lang medyo pinatubigan na namin kasi ganito na siya. Ito, ganito na yan nung pag madaling araw kasi ito, basa ito. Yan. Kasi nga hindi ko maipaliwanag mga ka-agree, basta pagka madaling araw kasi basa yung lupa, yung ibabaw nito. Kaya naman pag madaling araw magi-spray kayo kasi basa itong lupa. Tapos pinatubigan namin ng mga alas 9, ganyan, pinatubigan to. Kinabukasan na yun mga ka-agree, yung araw din na yun kasi madaling araw eh. Inispirahan ng madaling araw. Tapos yung gabi, di ba pinatubigan? Yung gabi na yun, inispirahan namin mga ka-agree ng yobal saka yung salbo. Pinaghalo namin. Yung salbo kasi mga ka-agree, pentuate yan, kapares yan ng penant. Kasi malakas talaga yung yobal mga ka-agree saka yung penant kapag pinaghahalo. Etong yobal saka penant yan. Nandiyan, oh. Nasa baba mga ka-agree, nasa baba, itatag ko na lang dito yung store na pwede nyong pag-orderan ng yobal saka yung salbo. Pwede rin yung siguro yung penant yan, pwede rin yan. Pero sa akin mas mura kasi yung salbo mga ka-agree. Kumbaga yung salbo kasi biostad siya. Ang may gawa biostad, yung namang penant Bayer yata yun mga ka-agree. Pero mas mura kasi yung salbo, kaya yung salbo yung ginamit ko. Pero parehas naman sila na pentuate. Ayan, oh. Ang maganda sa sibuyas mga ka-agree, yung hindi siya masyadong matangkad. Hindi palakihan ng sibuyas yan mga ka-agree. Alam nyo kung ano yung pagandahan dyan. Dapat matataba yung dahon, tapos matataba yung puno. Yun ang importante. Hindi yan pataasan. Hindi pataasan ng sibuyas yan. Palakihan ng palakihan ng etong bilog ng dahon niya.
Dapat malalaki yung bilog niyan, tapos palakihan ng yung puno. Ayan. Hindi yan pataasan ng sibuyas, hindi patangkaran. Kasi hindi naman sa taas bumabase ng laman yan mga ka-agri. Kadalasan pa nga ang sibuyas na matangkad, durudor. Mapapansin nyo mga ka-agri. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat. Papatubig pa kami dun sa kabilang area namin. Update lang to mga ka-agri.